Okay. Ready ka na ba? Yes. Today is a very anong sasabihin natin? It's kind of mixed emotion. Magkahalong saya at saka lungkot. Ikaw, how are you feeling? Yes, ganun din. Parang ayaw ko bang umalis pero kailangan talagang umalis. Pero isang sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung makapunta ko ng Canada. Ang bilis lang talaga ng panahon. Sometimes you wish that you can freeze time. But the reality is, time goes by so quickly. Good times come and go, just like the season. Ganun lang talaga ang buhay. May lungkot, may saya, at may mabuting alaala. And the memories that we make with our family is everything. Okay na? Yes. Kompleto na papers mo? Yes. Okay, good. Let's go. It's okay. Pwedeng i-ano ang backpack. Yun ang backpack. Ari, mamaya ka umiyak. Una pang naiyak si Ari. Directions to where? Edmonton International Airport. Getting directions to Edmonton International Airport. Gusto mo ba sa unahan, Harry? Gusto mo dito, Harry? So what do you think of Canada? Wonderful Canada. Amazing. What do you think about the people? Very nice people. Hindi po eh. May natutunan ka naman sa Canada na pwede mong... Madami akong natutunan sa Canada. Sa kalinisan, sa mga bagay-bagay na kagaya ng pagtatanim na lamang at saka yung sa pag-segregate ng basura, yung nabubulok at di nabubulok, talagang kailangan talang iwalay. Maraming kung mako nila sa Pilipinas, gaganda rin ang Pilipinas siguro. Alam naman sa kakasabot dito na lang. Oo. Nandito na kami sa airport. Yung camera kong isa, Ben 360 na camera. Yung kanyang memory napuno na. Kaya mamaya ko na lang i-continue. Ayan. Okay. Subscriber natin. At siguro mamaya titingnan natin kung meron tayong pagkakataon na at least makausap siya further para ma-interview. So dito na kami sa Air Canada. Okay, let's go. Hindi pa. Hindi pa naman, magche-check-in pa lang. Check-in pa lang. Tapos bawal pala sa kanya yung dalawang bag, no? Isang bag lang pala. Sino nagsabi sa yung dalawang bag pwede sa'yo? Ay, sino ba? Okay. Ay, naku. Ay, ingat ka dito, ate, ha? Di ka pa alis? Kaya nga, di ka pa alis Rambo. Thank you, Rambe. G. Ito pa. Ingat ka sa biyahe ha. Tsura ka tadya kaya doon. Tara, tayong lahat. Itong airport ay isa sa very significant na lugar. It is a gateway to many dreams, aspirations, and goals in life. May iba't iba kang istorya maririnig sa bawat taong pupunta dito. May istorya ng saya at istorya ng lungkot, tagumpay, and failures in life.
Ano man ang magiging iyong storya sa pagsakay mo ng eroplano ngayon, naway ingatan at gabayan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natin siya isama sa Vancouver. Sino? Harry. Pwede siya pag 50 kilos. Alin ito si Harry? Pwede siya pag 50 kilos carry on. Eh, saan mo ilalagay si Harry? Ha? Saan mo ilalagay si Harry? Sa cabin daw. Pero dapat hindi daw maingay yan. Yun nga. Hindi siya pwede sa cabin kasi yung aso namin mag-iingay yan pagka isinama namin sa flight namin. Pinagbabalakan lang namin kung sakali na kami magbabakasyon at isasama namin yung aso namin. Meron din nagpo-post ng ibang airline. Ay, ano yung sa... Let's go, uwi na kami. Ito. Hello. Mga kababayan natin. Wala, hindi ko alam kung saan sila papunta. Ay, hindi. Babalikan ko sana si kabayan na anong tawag doon? Nasa security siya eh. Kaso lang, hindi ko siya ma-interview dahil naka-duty siya. So siguro sa ibang pagkakataon, i-interview natin siya. Kasi subscriber natin eh. Uy, ito Harry, nililito mo si Harry. Takot si Harry. Takot niyang aso namin sumakay ng elevator. Parking level 2, going down. Alam niyo maganda dito sa lugar namin ito eh, dito sa park na ito. Kasi pagka lumalabas yung aurora, dito namin yan nakikita. Nandiyan sa lugar na yan. Masarap pa maglakad-lakad sa lugar na ito kasi refreshing yung hangin, quiet, very peaceful. Kaya in the morning and in the afternoon, dito namin inilalakad yung aso namin. Pero dito sa kabilang ito, dyan yung highway. As you can see, dinedevelop pa itong lugar na ito. May mga bahay pa na ginagawa sa lugar na yon. Bago kasing community ito eh. It's 2:55 in the afternoon. At yung tsuhin ko ay siguro nasa loob na siya ng eroplano. Mamayang 3:30 yung kanyang flight, yung actual na lipad ng eroplano, and mag-stop over siya sa Vancouver and then to Japan and then to the Philippines. And as I was saying kanina, kasi naputol yung ating pagkukwentuhan eh, kasi as much as gusto ko siyang interviewin along the way papunta namin sa airport, but sadly yung aking camera ay wala nang memory. So naubos na yung kanyang storage, pati yung phone ko ganun din. Di ko alam kung na-encounter niyo yan sa iPhone eh, na kahit mag-delete ka ng maraming photos eh, hindi ka na makapag-add ng more photos kasi napupuno yung storage. Anyway, yung chewing ko kasi, as I was saying, meron siyang katungkulan sa barangay namin, kaya kailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Although talaga naman nag-tour lang siya dito sa Canada just for 1 month, but pwede siyang mag-extend eh, up to 6 months. Alam ko pwede mag-stay dito yung mga tourist, and then if you wanted to extend some more, pwede ka mag-extend kasi multiple visa yung nakuha niya.
And yun nga, yung tsuhin ko kasing yun, napakabait na tao nun eh. Kasi siya yung nag-alaga sa akin mula pagkabata ko hanggang sa nagkaedad ako. Kasi yung mother ko is nagkaroon kami ng maliit na tindahan sa palengke. Kung alam nyo, yung mga pagtiyangge-tiyangge, dumadayo kami sa iba't ibang mga lugar para magtinda ng damit nung kabataan ko. At kasama yung tatay ko, kaya ang naiwan lang sa bahay namin is ako at saka yung uncle ko na nagpalaki nga sa akin. And nung lumaki na ako, yung mga anak ko naman ang sumunod na inalagaan niya. At nung nagkasakit yung aking father, siya din yung nag-alaga sa aking tatay. Even yung aking mother ay nung nagkasakit siya pa rin yung nag-alaga. Kaya talagang yan tsuhin kong yan ay halos parang masasabi kong siya na yung tumayong magulang sa akin, hindi lang sa akin, pati sa aking mga anak. Kaya talagang malaking pasasalamat ko na naging bahagi siya ng buhay ko. Kasi ako po ay solong anak, wala po akong kapatid. Kaya siya na yung aking naging magulang, siya na rin yung aking naging kapatid. Karamay ko sa lahat ng mga bagay sa buhay ko. And very thankful ako sa Diyos dahil ibinigay niya yung tsuhin kong yun sa akin. And hindi ko nga akalain din na madadala ko siya dito sa Canada. Kasi in-apply ko po siya ng visitor visa dito. And kumbaga tumayong sponsor sa kanya. And sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan po natin yan. Or may nagawa na po akong video patungkol dyan kung paano nyo po i-sponsoran yung inyong mga kamag-anak na makapunta dito sa Canada. Ngayon nga ay masaya ako na sa maigsing panahon, kasi 1 month lang ang in-stay niya dito sa Canada, ay naipasyal ko siya dito, naipakita ko sa kanya yung pamumuhay namin dito. And hopefully by next time, sa muli niyang pagbabalik dito sa Canada, ay mas mahaba pang panahon yung ilagi niya after, kasi marami pa nga siyang obligasyon na kailangang gampanan sa Pilipinas. Kaya talagang kailangan niyang bumalik ng Pilipinas para gampanan yung kanyang mga obligasyon. And yung amin ding maliit na tindahan sa Pilipinas, ay siya kasi yung nagmamanage dun At yun lang po mga kababayan, na ibahagi ko lang sa inyo yung pag-tour dito sa Canada ng aking tsuhin. At kayo rin po, kung meron po kayong mga mahal sa buhay, kamag-anak na nais nyo pong sponsoran as a visitor or as a tourist dito sa Canada, ilalagay ko po yung link below. Pwede nyo po kontakin para matulungan ko po kayo na asikasuhin yung inyong mga mahal sa buhay na may sponsoran ninyo at makarating din po dito sa Canada as a tourist or as a visitor. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, buhay dito sa Canada, opportunities, mga trabaho to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam natin na ang mundo ay umiikot, ang araw ay lumilipas. Ngunit naniniwala ako na sa marami pang pagkakataon, God willing, sa awat tulong ng Diyos, magtatagpo tayong muli hanggang sa susunod nating pagkikita. Ngunit paalam na muna.